Abangan nyo mamaya ang ating mega special is conversation with a showbiz royalty na hindi lang maganda on the outside pero may mabuti ring puso for different advocacies. Kilalanin natin siya maya-maya lang. Bago... Bisko, shout out. Oh. I love you too! Subscribe, I love you. Man, oras na ito, makikilala natin ang ating very special guest. Isang showbiz royalty, actress, model, singer, at ito matindi, jewelry designer. At sabi ko sa inyo kanina, hindi lang siya maganda, hindi lang siya showbiz royalty, mabuti rin ang puso niya sapagkat siya po ang ating national ambassador against hunger for United Nations World Food Program. And we're very proud and honored today na ang isa sa mga ambassador ng ating bansa ay kasama natin. Please welcome Casey Concepcion. Yeah. Okay, welcome Casey. How are you? Great. Thank you for having me. Ang saya ko kasi marami akong matututunan sa'yo. Nanonood ako ng note nitong vlog. Naalala ko yung mga words mo. Oo. Naintindihan ko yun na. Talaga? Fairness talaga sa akin. Before we continue, may nanda nga pala kami sa inyo. Itong mega. Mega food. Grabe itong mga stuff, grabe no? naman yan. Nagdi-detox na ako ngayon. Tsaka nyo naman Nag-dieta ako binigyan ng ganyan. Diet na ako. Mapanukso no? Opo. Thank you. Blessing to. This is a blessing. You can try. Ako yes. may iniispatan na ako dyan mahilig ako dyan sa fried chicken na yun. Wala tayo! Chicken ako. Okay, ang ano mo ba dyan? Ketchup or toyot calamansi? Hindi. Sauce. Hinahabol ko yung sauce. Yung gravy? Yun na nga. Gravy. Kasi minsan, pag isa lang yung chicken, di ba? Dinadamihan mo ng rice para mabusog ka. Para-paraan lang sa buhay. We're honored. Thank you very much. I know you're very busy. You're always out of the country doing important things. And especially, we're very proud of you. Salamat po. You being a Filipino and being part of the effort of the world, to provide opportunity for humanity. Thank you po. Thank you. Keep it up. Yes. But now, for now, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, yun nga po, akala ninyo, akala kasi ng mga tao parang, nagje-jet set si Casey, nakikita nila sa Instagram sana all. Hindi, ganon, sana all, ganyan. Ang hindi nila alam is, I actually go around the world to work. So, meron akong jewelry business. Yes. Naghahanap akong supplier. Naghahanap ako ng kung ano-anong mga connections na pwede kong aralin yung ways nila. May mga parang mga platero dito, hindi ko mapuntahan. Hindi ko siya... May kawayan, for example. For example, siguro. So, meron akong mga gustong matutunan na maobserbahan na hindi ko magawa dito. Why? Starstruck kasi sila. Kasi po parang... Nai-starstruck sila. Hindi ko po alam kung ganon, pero it's... nagiging hadlang po minsan yung masyado kang expose. Hindi po kayo anonymous. Kapag naghanap ng supplier, kunyari... Nagmamahal. Nagmamahal, unang-una. Grabe kayo magpatong pag ako talaga yung bumibili. It's very common, Pati po sa inyo, I'm sure. Nagmamahal. Tapos yung parang hindi mo pa sure kung okay yung quality, mahihiya kang magsabi na, ay, hindi to pasado sa quality na gusto ko. Kasi syempre, you want to support local businesses. So sabi ko, maybe, pwede ko yun gawin sa ibang bansa, lugar. As much as gusto ko talagang sumabak sa, kumbaga sa gubat ng business. Yes, di ba? Dito, sa mga Binondo at kung saan-saan. Unfortunately, hindi ko magawa unless mag-disguise ako. So sabi ko, magandang matry ko muna sa ibang bansa mag-source. Kasi as artists, di ba po, galing kayong politics, hinanap-hanap pa rin po ng katawan ninyo itong entertainment showbiz. Yes. It's the same with me. I feel na lagi kang magiging artista. Once artista ka na, forever artista. And bilang artist, hinanap ko kung ano pa yung pwede kong gawin na ma-express ko yung sarili ko. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, yung travels ko po, it's nag-aaral din po ako. Oh, that's and then, nice. nag-source ako ng mga supplies. So, you're furthering or you're acquiring knowledge to be a better artist or designer?
Pareho po. Pareho. So, sumabak po ako sa acting class sa New York. Wow. NYF, NYU? One-on-one. It's called One-on-One New One- York. Okay. Na-refer po ako dun ng isang executive po sa ABC, yung gumagawa po ng Modern Family, Grey's Anatomy. Ang pangit sabihin siguro, pero alam nyo, Yorms, pangarap ko kasi sa buhay. Pinanganak na ako dito sa showbiz. Okay. Sabi ko, pangarap ko, Lord, sa buhay, yung ma-experience ko yung sa ibang artista na na-discover ako sa mall, yung ganyan. Paano ka nag-artista? Na-discover ako sa mall ni ganito eh. Kasi naglalakad ako, sama ko nanay ko. May lumapit lang sa amin, pinag-artista ako, pinag-VTR ko. Nainggit ako sa ganun nung lumalaki ako. Sabi ko, hindi ko yun masabi. Kasi iba yung kwento ko sa kwento ng ibang artista. So, pinagdadasal ko, Lord, gusto kong ma-feel na hindi lang dahil sa pangalan or dahil sa pamilya na may lugar ako dito sa industriyang to. Lord, siguro one day, mapapafeel mo sa akin na yung feeling na na-discover ako. Which is internationally. Na-discover ka ba? Ako, na-discover ako sa Lamayan ng Patay. Ay, oh my God. Pero may experience kang na-discover. Kaya yung importante sa Lamayan ako ng Patay nakita ni Daddy Wawi. Totoo ba? Yes. We were attending away kasi may chicha. Alam naman nung araw sa Tondo, pagka medyo may kaya yung dinadayo yun. Kami yung mga Life hack. Nakiki-life hack. Para-paraan lang, may chicha. But then I was introduced to Kuya Germs in That's Entertainment. But you wanted to be discovered sa abroad. So that's why you went to the process. Well, kasi hindi po siya mangyayari dito kasi di ba? Pero that's good, Ang importante kasi is always person has a dream, no? Yung goal. Tsaka yung mapatunayan ko lang siguro sa sarili ko na meron akong pwedeng ma-contribute sa industriyang to. That has nothing to do sa pamilyang pinanggalingan ko, na ma-feel ko lang nangyari. Grabe. You were discovered. Yes, sa New York. Na hindi ko to kinikwento. Actually, I think first time ko tong ikwento. Oh, wow. Kasi may hinanda kayong food sa akin, so may hinanda din akong secret sa inyo. Okay. This is interesting. Nakapila ako sa talk show. Manood, para manood, audience. Tapos, girl in a striped dress. Girl in a striped dress. Ganun. Girl in a striped dress. Sabi sa akin, that's you. Ay, oo nga, stripes nga yung suot ko. Okay. Tapos pinapunta akong ganun. Pina-host nila ako ng One Spiel with Elizabeth Hasselbeck. Wow. So, parang one lang, yung spiel lang, simple spiel. Lang, extra, parang ganun. Tapos, the next day, nandun pa rin kami, may show kami na parang yung 17 artists kami. Okay. And then, yung mga from that network, dumating dun sa show na yun. Okay. And then at the end of the show, pinatawag ako. Together with 2 or 3 other people. Pinapunta ako sa Disney office. And then inintroduce ako sa mga casting director doon sa ABC. Wow. So, meron po akong mga nakukuhang trabaho na hindi ko nagawa dahil nag-pandemic. Okay. Kaya po, kahit pa paano, meron akong dream no na sabi ko, grabe no, pag meron kang talagang naamoy mo, na nararamdaman mo yung naniniwala kang mangyayari sa'yo. Pag naaamoy mo na siya, napapanaginipan mo, na feel mo na nangyari na, mangyayari siya sa'yo talaga. Usapang taping, yung disiplina. What is the difference between us here with regard to, doing tapings and doing tapings there? Siguro po, unang-una sa lahat, yung language. So, naku, patay na ako kagad. Dudugoy na ilong ko. Of course, it's English language. Which you are very... Maniwala kayo sa hindi. Yung nosebleed na yan, nangyayari sa akin ang nosebleed sa Tagalog pag past hating gabi na. Bumabaluktot na yung Tagalog ko. Pero fluent ako since nag-artista ako ng, 2007. Siyempre, teleserye, pelikula, commercials, kung ano-ano, hosting. So, Tagalog. Okay na yung Tagalog ko. Pagdating ko doon, pagbasa ko ng script, anong nangyari? English lahat. English lahat. Kahit English ang, kumbaga,
lumaki akong naging English. oh. Iba pa rin pala kapag nahasa ka na sa isang disiplina. Okay. Parang kailangan mo pa rin mag-retrain. Yun, This is interesting. Yes. So, yung time, attitude ng taping, ng shooting, ano pinagkaiba? Meron ba, di ba dito, meron, halos walang cut-off dito eh. Sa Amerika, may cut-off talaga. Do they follow that religiously? Opo. Kapag more than 11 hours po, matagal na talaga yun. Although may time umabot kami 15 hours, at saka po yung, kunyari, mag-fitting ng damit, may bayad po yung fitting. Ibig sabihin, may taping day pay, parang ganun. So, ibig sabihin, on top of the acting payment as an artist, when your time is being consumed by that same taping, you get paid also. Apo. Sana all. Sana all. Pero maganda po yung... Which makes sense, ha? Kasi time nyo po Time mo as yun, artist, nakukuha yung time, tsaka part ng pelikula yon. At Galing. isa pang nagustuhan ko, speaking of food, Aha. Yorms. Tayo, nakabox. Malapit ako sa mga, hindi artista, behind the scenes. Okay. Ang lunch break, or breakfast break, lunch break, dinner break, time starts kapag yung last crew member is nakuha na niya yung pagkain niya. So, the timer does not start until makuha na ng last crew member yung meal niya. Tsaka palang magta-timer starts now ang break. Oh. Ang ganda, yun yung talagang, oo nga no, kasi pag ikaw yung ang dami nyo, lalo dito, di ba Yorms, daming crew. Dami. Pwede kang magmadali pag last ka eh. Tapos biglang, shoot na. Kaya nakakatulog na yung crew. Minsan nag-shooting tayo ng commercial, may humihilik sa sikat. So kundi, ibig sabihin walang naiiwan. Wala po. Everybody gets suspected o ano man yung field of undertaking mo in the set. Opo. From the artist number 1, which is yung, kumbaga, yung leading man or leading woman. Yes. Down to the, pinaka-easiest trabaho sa crew. Talagang alaga. Uy, ayaw pa. May mga nanonood sa production. Nakaka-inspire po siya. Kasi magandang ikopya to eh. Opo, pero yung networks natin, especially yung mga naka-work ko na po, alaga naman, of course. Ano lang siguro, kung maging mas standard, okay. Maging universal siya. Tsaka po yung isa pang kwento lang, sure. Sharing lang. So, wala pong nagsisigawan sa set. Okay. Marami nang nangyayari behind the scenes. Ang artista hindi pa alam. Okay. Because lahat naka-in-ear. Okay. So, nagulat ako, may mga code. Iihi ako. Wiwi ako. Takbo ko. KC-101, KC-101. What's that code? Anong code na yun? Oh, we're just telling everyone you go to the bathroom. Wala kayong maririnig na sigaw na yung mga, yung kable! Nakikita sa camera! Yung mga ganun. Very professional, sort of say. Yes. And now, you have what you call Asian persuasion movie. Opo. May nabuo pong pelikula doon. Wow. Mapapawaw ka kasi if you're Filipino, and somebody's making it there. Maliit kasi market natin as a country. Okay, kwentuhan mo kami, konting chismax na. Yes. Marites, sandali po nito eh. Go! What happened nung matanggap mo you were told, oy, gagawin mo tong Asian persuasion? Kasi po, yung social media ngayon talaga, it's the new TV, it's the new lahat. Okay. Nung pinost ko po yung sa acting reel, ang uso po kasi kapag may nangliligaw, sa'yo magsaslide into your DMs, di ba? Okay. Yung direct messages. Usually pag gano'n, lalaki sa babae. Yung medyo sexy, yung mga... Pero this time, pagkita kong gano'n, ay, producer, sino to? Tingnan ko, binuksan mo. Kita ko, 3-time Tony Award-winning, tsaka Grammy Award-winning. So Broadway. Diniem ka niya. Diniem ako. But, una, sabi ko, he's gay. And 2, ay, work pala to. Work pala. Okay. Work. Okay, tingin ako. Ay, may script daw na ganito. Can I read the script and then read with the cast? Kasi nauna nang makast yung iba. In fact,
I was not the first choice for Oh. Avery. Pero okay lang kasi timing. Oh. So ang nangyari, pinalipad ako ng New York nung nabasa ko yung script and binasa ko yung script along with the cast to see kung may chemistry kami lahat. And Okay. then, in-approve ako. May work na ako. Happy naman ako. Oh, na kasi may nangyari sa pagstay ko sa America na first was supposed to be for my studies sa jewelry business. You won it Yes. on your own. Oo. Di ba? In a Ang sarap big ng world like New feeling. York. Di ba? Parang, talaga? Yarms. Okay ka naman dito, Casey, sa Pilipinas eh. But you wanted to prove yourself somewhere else. And that's worth, parang pag-iisip mo, ang galing naman ng batang to. Pag-iisipin mo, di ba? Kasi ang hirap nun, ha? Tsaka Yarms, meron din ako sigurong na-feel na sobrang nagpapasalamat ako sa pinanggalingan ko. I mean, yung Pilipinas, mahal na mahal ko yung, Of course. yung mga fans natin. Meron lang ako sigurong hinahanap na talaga bang para dito ko? Para ako sa showbiz? Meron ba akong lugar talaga dito? Kung wala akong dalang pangalan or anything, gusto kong magtrabaho sa isang lugar na parang kaya ko pala. Kaya ko pala. Pwede pala. And kahit na may mga Filipino-Americans sa set, may natutunan ako. It's one thing to get there, but it's another thing to stay. And that applies to anything in life. UP. One thing to get in and another thing na matapos mo makagraduate ka to survive. Living abroad, working abroad, or working in the big city or anything. It's one thing na makatungtong ka. And another thing na magawa mo yung trabaho para from point A, yung work mo is point B, and then yung dream mo na-achieve mo sa point C. Ito, personal question pala. Naku, ito na. Hindi, Kain na ng fried chicken! Hindi, curious lang ako. Work habit naman to. Sa isang araw, American production compared to Filipino production, nakakailang scene sa isang araw. Yun lang, medyo curious ako doon. Hindi siya dadami ng Hindi katulad, hindi Tayo kasi multiple katulad sa scenes. experience. Multiple scenes tayo rito. Ang hirap magsalita. Hindi, pero ako na magsasalita. Kasi mga repa, when we do scenes here, sabi niya, ano tayo? 7 scenes. Tapos may halo-halo yun. May big scenes, may small scenes. So you have to finish that. 1 minute, no, Yorms. Oo. Umiiyak ka. The next minute, birthday mo, 16 years old ka lang. The next Exactly. minute, after that, namatayan ka. Oo. The next minute, buntis ka. Totoo yun. The next minute, sinampal ka ng nanay mo. Ganon. Sa Estados Unidos, how many scenes do they do in a regular based on your experience? Hindi ganon kadami. 2 or 3 lang, no? Mga ganon. Konti lang Konti compared lang, sa sanay tayo. At saka, Yorms, may isa pa akong kikwento pala. Speaking of sampal, naalala ko Ayan, sakita na. Hindi naman. Grabe, meron kaming isang eksena. Ano lang siya, montage. Alam mo yung isang ganun mo lang tapos na, hindi mo na nakita kung hindi naka-open yung mata mo. Sinampal ko siya. Sabi ko, daya-daya lang naman yun. 1/2 second lang na, 1 second lang naman yun. Pagdating namin, may stuntman. May stuntman. Just for that particular scene. Oo na. How dare you pa? Sasampalin mo lang. Tapos wala na, next na montage lang. Yung, alam mo yun, yung Series of events lang. bakit may pa-stuntman? Ano bang pa-action yung gagawin, papagawa sa akin dito? Kala ko may harness na, may crane shot, kala ko dadarna na. Akala ko kung ano talaga superhero moves gagawin ko. Nagbayad sila ng more than 60,000 pesos. Para sampalin lang. Oo, para turuan ako. Pwede ba mag-stuntman sa Amerika? Naku, para turuan Papasampal ako na ako. kung paano kasi bawal sa Amerikang yung madapuan mo lang yung yung no contact dapat. Pwede kang mademanda ng artista anytime na madapuan mo lang kahit konti yung nila. Wow. Napaka-stricto. Dito nga nasusuntok ka pa eh. Oo, tsaka nga proud ka pa di ba? Blakay ako. Kung si Coco Martin yung sumuntok sa'yo, sinuntok nga ako ni Coco dun sa teleserye na yan Extra nga ako dun, nasuntok nga ako ni Coco Kwentong bayan pa yun, Kwentong
doon talagang sobrang strict. May stuntman na magtuturo kung paano sumampal ng walang... Sayad. Yes. Ganun lang, mga kwento lang, Pero kwento-kwento. hindi, kasi gusto ko yung pinaprofessionalize lahat. Parang working actors tayo dito. Oo. Working artists, working actors. We're all doing a job. And with that job, there's a contract and there are regulations to protect you as a talent. All of the actors, crew, production, even the OST, soundtrack, musical arranger, edit, mostly Asians or Asian American. So there's maybe 28 na nationality sa pelikula na big deal doon. Kasi nauso yung Asian hate doon. Because of the coronavirus. Asian hate, diba? So para makagawa kami ng production na from end to end, Asian Americans yung nandun. Statement siya. Parang kwento natin is kwento rin ng iba. Na mapapanood sa buong mundo. Yes. So, hopefully po ma-pick up siya ng Hollywood studio na talagang hindi lang siya magiging indie sa Hollywood. Sana. And I hope there's more project for you. Thank you po. But you will continue to pursue that journey. And on the side, you do the jewelry design. And because of that, you travel the world. Yes. Ang dami nakikita. Nagka-travel ka sa iba't ibang destination. Oy, kasi naman, kiringking lang naman ako sa Instagram. Pero hindi nila alam, dami ko nang nagawa that day. Pero ito, question ako. Traveling with friends or family or traveling alone? Anong take ng may kasama ka kaysa yung ikaw nasusunod ka kung saan mo gustong pumunta? Okay. Anong difference nun? Meron na naman akong secret. Ayun! Nako talaga, ano bang gayuma dito sa studio na to? Hindi kasi interesado ako how to travel alone because some individuals are happy being alone at because they're lonely. Yeah, They just wanted to travel alone with elbow room. Yes. Ako po, nung lumipad po ako ng New York for the shoot, mag-isa lang po ako nun. Okay. Talagang sabi ko, aarte pa ba ako? Juicy pa ba ako? Tara na, let's go. Kaya lang I think after nung lockdowns, Yorms, naiwan ako mag-isa for 3 months. Sa New York? No, nung 2020, naiwan ako mag-isa na because na lockdown, magkaibang city kami ng family ko. Nagka-trauma ako na mag-isa. Dati, independent woman ako, kaya ko to. Sige, iwan niyo ako mag-isa, magsasurvive ako. Ganun pa rin naman. Mas na-enjoy ko ngayon yung may kasama kapag nag-work, nagta-travel sa bahay. Mas gusto ko na ngayon yung may kasama. But I do enjoy plane rides. Alam niyo yung kapag nasa eroplano kayo, tahimik, magre-relax ka lang. Pag tumingin ka sa labas, ulap. Hangin, sky, blue, na white. Parang, oh my God, lahat ng problema ko, magsama-sama kayo dyan, nandito ako sa ere. Ganun, parang, nakakahinga ako sa eroplano. Baliktad naman tayo. Talaga, naninervous Takot ako sa height talaga, pikit ka na lang. I like traveling. Yeah. Don't get me wrong. I think I've been around, whether the country or the world. But the hardest part of me traveling is height. Talaga? So okay, may tanong ako, Yorms. Anong favorite part mo ng flight? Take off, cruising, or landing? Cruising without turbulence. Yeah, totoo. Which is imposible. Totoo. Lagi Kaya 16 hours gising ako. Oh gosh, totoo ba? Although lately, nakakatulog-tulog ako pag sobrang puyat o pagod. But I like what you're saying. Yung totoo yun. Yung sarap ng ulap. Oh, yes. Napaka-peaceful. Pero takot din ako sa turbulence. Ayoko lang yung gagalaw. Meron talaga. Papagalan ako. Dami mo ng prayer. Lahat na ng Diyos na prayan mo na. Tapos yung maka-experience ka ng... minsan ginawa ko to yung nakaligo ka na ba sa 40,000 feet? Yeah. Ay, grabe, Yorms. Hindi ko pa na-experience. Ay, should! Ang sinasabi ni Yorme, first class. Grabe first time. na. First and last. May experience lang. Matikman mo. And I did. Tapos sabi niya, you know what? You can take a bath. Ha?
May shower sa aeroplano, Yorms. May shower eh. May shower. Ang galing, Yorms. Wow. Tapos nag-golly ako. Nakaligo ka na ba sa 40,000 feet? Oo. Parang... May kanta. May kanta yun, Yorms. Wow. Kasi parang imposible, di ba? Yes. But that's... Totoo yun, yung flying is... Yours, may really- time, ano yun, di ba, limit? 10 minutes. 10 minutes lang ang goli mo. Huwag ka mag-alala, 5 minutes lang ako maligo. Nag-shampoo ka naman yun, nasabon ka naman, Yorm. Napapatay, di ba? Napapatay. Pero ang sarap ng feeling. You don't splurge, but from time to time, you wanted na matikman mo because you work hard. Opo. Diba? Parang... Sabi nga po nila, kasi sa Instagram ko lang din nakikita lahat, ang daming mga bata na millennials, Gen Z na travel ng travel. Ang dami nilang alam gawin. pero deserve mo naman yun dahil you work for it. Nako, naman. you know what? Believe it or not, workaholic ako. Exactly. And I cannot just travel. Magva-vlog ako. Kaya yung vlog ko, yung Christina Concepcion vlog ko, bit-bit ko pa rin. Vlog pa rin ako ng vlog. Ang good thing, you share these things so that may take sila how to travel alone. Diyan ako nag-umpisa sa Paris. May column ako sa newspaper dito habang nakatira doon. And sinishare ko sa mga tao kung ano yung experience ng isang estudyanteng Pilipina sa Europe. And I think nakatulong yun na makilala ako ng tao. Na hanggang ngayon, dala-dala ko yun. That's nice kasi importante yun. Tipid tips. Practical tips. Di ba? Housekeeping tips. Para di ba? sa Kasi living alone. mahal din. Pero meron mga way na to Yes. cushion yung cost of living there. Yes. So lahat yun, na-share mo yun sa vlog mo. Yes, Sa... mga recipe na natutunan natin, mga life hacks doon. Tawag sa akin, Batang Kalye ng Paris. May ganun ba? Batang Kalye na pa, Batang Kalye ka ng Paris. Hindi, ibig sabihin, marunong ka na mamuhay. May dito, Yorms, may sabihin ako sa'yo, Dito. never pa ako nakaka-commute sa Pilipinas. Pero sa Paris, it's Batang normal. Kalye ako sa Paris. Oo nga, no? Kasi, hindi. Sad. No, Diba? nobody can blame you here because you have to protect also yourself. But now, you're doing good, but you still find time to be man for others by doing this, being an ambassador sa World Food Program ng United Nations. Anong pakiramdam when you see kids or individuals or family na nagbe-benepisyo sa ganitong programa ng United Nations which you represent? Opo. Alam niyo, may mga nakilala po akong mga batang nag-benefit sa ganong programa na nung bata sila, na ngayon, mga business owner na. Pag nagkikwento sila, alam mo, when I was 8 years old, yung organization nyo yung nagbumuhay sa aming pamilya. Wow! Doon mo makikita na, guys, totoo pala to. May produkto. Yes. Hindi lang siya yung feeding program na 2 weeks. Ganon. Yung talagang kailangan, you will see it through. And yun yung sabi ko, shucks, you cannot do this alone. Kailangan meron ka talagang kasamahan or mga taong alam gawin yun. Hindi ka, nag-politics ka na eh. Ako, I know how it feels. Grabe yung politics. Ibang level. Ibang level yun. But you, as an individual, you're not getting paid to do such act because you must volunteer. have a heart. Tinuruan po kami ng lolo ko, mayor ng Pasay, kasi longest serving diba, mayor, si Tatay Pablo. I think nung bata ako, ganun ang naging lifestyle namin. So innate sa'yo. Values po na tinuro ng family. And bilang Pilipino po kasi ganun tayo eh na. Diba? You learn it from your family, kasi that's what you see growing up, di ba? So, always, parang ang sa amin, as much as possible, yung na-experience ninyo, pa-experience nyo rin sa iba. Mga ganun lang po. Sa tingin mo, kung may batang nanonood ngayon, how can they participate with this program of yours under the United Nations World Food Program?
Program. Yeah, so yung World Food Program po, ano kasi siya very strict sila. Okay. But of course, number one, if you don't have the money to help, di ba, you try to learn kung ano yung ginagawa ng mga organizations. Yung ginagawa namin, Yorms, school. Okay. Paano mo madadala yung bata sa school and manatili siya sa school nang hindi siya gutom, nakaka-focus siya, may energy siya. So, mukbang, charot. Pagkain. So, gumagawa kami ng mga luga, mga hot meals para ang enrollment nila kapag pumasok sila and then yung attendance nila is 100% or almost 100%, makaka-receive yung family nila ng bigas, mga rasyon, gano'n. So, parang nagiging motivation niya yung pagkain sa school para mag-school and then mag-graduate. Just so you know, I'm one of those. Talaga? Na naghahanap ng makakain sa eskwelahan. Tamo na. Kasi nung bata kami, wala kaming baon. I'm a product of public education system. Rosauro Almario Elementary School. Totoo yung ginagawa nyo. Na minsan nagiging motivation namin, susok pa ako kasi may chicha. So tendency, makikinig ka sa teacher mo, then it turn out, mag-aaral ka. Congratulations. I hope mabasa ka ng ulan. Dumami pa kayo. Totoo kasi, totoo. Ako, talagang chicha. Talaga, and yun, kaya ng mga tao i-replicate yun. Tapos yung pagkain, healthy dapat ganun. Kasi, ang tendency kasi, ang isang estudyante, based on my personal experience, pagka sumokpa ka, wala kang chicha sa bahay. Kapag pumasok at wala kang pagkain sa bahay, naintindihan ko yun. Ang galing naman ito. Mag-game na tayo, magsalita ka ng ganyan, tapos i-guess ko what do you mean. Gusto ko yan. Pag sokpa mo ganyan, nakikinig ka sa teacher mo, si Galema at saka si Suma, sa bituka mo naglalaro. So galaw ng galaw yun, yung mga ahas sa tiyan mo. Tapos, ang tendency, hindi mo napapakinggan na maayos yung teacher mo. Kasi, kumukulo yung tiyan mo eh. It's a basic need. Hindi malulunas yung sakit mo if gutom ka. Hindi ka makakapag-aral if gutom ka. Hindi ka mabubuhay ng maayos at makakapagtrabaho if gutom ka. So, yun ang... In fact, marami napapariwara dahil sa gutom. Yes. Kaya naman, share your blessings. Guys, kain na tayo. Tirahin mo na. Where do you see yourself 10 years from now? Okay. Oh my gosh, sana may foundation na ako. And, of course, sana may family na ako. Talaga, gusto mo? Sana gusto ko ng complete family. Gusto ko ng... So you wanna have kids? Happy marriage, happy children, healthy children. And, yung, alam mo yun, mas maging close din ako sa kami ng family and kami ng magiging family ko. Gusto ko lang masaya lahat. And sana may foundation na ako by then. Na talagang working. Ganun. Ayan Di sila napakinggan yan. 10 years from now. That's a good pressure. But that's good news that you see yourself in this situation. Sana po. Especially nung pinagdaanan na natin lahat yung ganung nangyari nung 2020. Ito, juicy part lang. Nako. Ito personal juicy ko lang. Ba ng fried chicken yan? Personal question ko lang to. Anong tipo? Yan, tipo na lang. Tipo ng lalaki, yung ina-aspire mo, kasi hindi naman perfectong mundo to. May sagot ako. Alam ko talaga. Ano? Kasi alam ko na yung ayoko. Ayun! Alam ko na yung non-negotiable ko. Ayan, okay. Non-negotiable. Ayoko nang sinisigawan ako ng lalaki. Ayoko na, na parang mape-pressure ka na, yung parang sakal ka, ganun. Ayoko nang ganun. Controlling. Like, based on the past, ha? Yeah, controlling. Yeah, so yun mga alam ko is yung ayoko. Okay. Yun lang, mas alam ko yung ayoko kaysa sa gusto ko. But what I like is somebody siguro na very positive, good vibes. Good vibes. Gusto ko yung natatawa ako, happy. Not comedian naman na joker, clown. Gusto ko yung, of course, matalino. Of course,
yung kaya niya yung sarili niya, somehow may career siya. I like career men. Abilidad. Yes, of course. Because ganun din po ako. Gusto ko nung may disiplina na may trabaho, may ina-achieve everyday. And of course, yung happy connection namin. Yung kapag nakita mo yung phone mo na siya, kikiligin ka na. Magsasmile ka. Ang gusto ko lagi akong nakasmile. Yung marunong sa romance, pero responsable din sa buhay. Merong values. Ay, madali mo makikita yun. Talaga? Maraming ganun. No comment. At least, hindi kasi ako, for example, sa akin, I always follow 2 rules in happy marriage. Okay. I wanna learn. Okay. Sige nga. First rule, wife is always right. May papakausap na ako sir. Yarms, eto yung number. Kasi pag it may be a joke, but with all honesty, there's semblance truth on it in practice. In practice, you know why? I'll tell you why later. So what's the second rule? Okay, what? The second rule is if you think that your wife is wrong, refer to rule number 1. Balik doon. Wife is always right. You know why? Kasi gusto ko yung sinabi mo. Ano po? Nakalimutan ko na yung sinabi mo yung you wanted to smile. Yes. Yung parang ipinararamdam mo na, ay, iniintindi ako nito. Pero kasi alam mo namang mali ka eh. But the guy would have this space, more space in understanding you. Yes. Sige na nga, ikaw na nga nanalo sa conversation na to. Sige na nga. Yung parang confident siya sa sarili niya, secure siya sa kanya, mahal niya yung babae, anong point na awayin ko pa to? Kasi you'll end up going to bed together. Tapos Gabi. yes. Tapos magpapagitan kayo ng unan. Tapos diba gagawa ka ng ng 1950s na pelikula, No Talkies. Diba? Kasi end up kakain kayo together, No Talkies. Para bang, why complicate things? Yan ang mga gusto kong matutunan bago ako magpakasal because I'm not married yet. No. So, meron akong mga fear na ayokong mag-fail to. I'm learning from you kung ano nga ba yung importante. Kaya lang, dapat, unang-una sa lahat, confident yung lalaki sa sarili niya. Kasi pagka you know naman your ability, capabilities, then the least thing that you can do is to understand. Yarms, paano ba nangyayari? Ako na yung nag-interview. Sige, Okay, baka may ma-share ako. More than 2 decades na akong sakal. Kasal. Sige, anong gusto mong tanong? Bilang lalaki, Sure. paano kayo dumating sa point na secure kayo sa sarili ninyo and alam nyo na ready na kayo to take care of a woman? Paano ba nagiging confident ang isang lalaki sa sarili niya? Ang gandang question yun, ha? Di ba parang... Kailan mo madi-decide na, you have sons. pananagutan ko na to. Parang ganon. Yeah. So from a man's point of view, Okay. may I ask you, Una, economic ang sagot. para maging buo yung lalaki. Kailangan, kung kaya mong pakainin ang sarili mo, ready ka na ba magpakain ng ibang bibig? So parang kailangan Kasi lang sapat lang laging yung issue kita? yan. Hindi, yung meron kang, may kinikita ka. Yung sapat is relative. Di ba? Depende sa standard of living, way of living. Because there is always cost of living. Ngayon, mamimili ka lang naman ng standard eh. Marriage cost money. Family cost money. Kaya laging puro dulo ng away yan eh. Pagtatalo ba? Then, yung pagtatalo, nagiging inis. Yung inis, nagiging hate na. Yung hate, biglang ano ba ta? Ayaw ko na sa'yo. You'll end up like that. Nagsistart sa... mag-i-snowball. Yes. What's number 2? Yeah. Siyempre, yung tingin ko, yung understanding works both ways. Pero kung sino yung marunong magparaya, that's another thing. Should it be, dapat ba babae or lalaki yung nagpaparaya? Ako, I would say, it works both. Pag minsan, magpatalo ka naman. Kahit feeling mong panalo ka. Kikiligin ako. Di ba, magpatalo ka naman. Di ba? Parang, yes. sige na nga. Hindi. Tama ka eh. Dami kong natututunan. Pwede pala talaga yun as basis. Pati babae, pwede rin magparaya. Yes. Ang kulit ang asawa ko. Pero, sige na nga. mamaya naman, makakasama ko na naman to sa kama. Magsishower na naman ako. Pagtatalunan pa namin sa kama. And you know what, darling? You're right. So pero kailangan... nakakaano yun,
nakakataba ng puso. Kasi yung lalaki, human being din yun. Yes, its own mind. Ang galing naman ng asawa ko. Nailusot ko to. So parang ikaw na yung ano. So it gives you, uy, ang galing nito, naiintindihan ako. So after nung economic, kunyari meron ka na. Ano Mabuhay yung lang, next na kailangan mo? Attention. Yun nga sasabi ko, kailangan. Dapat marunong ka You have to give ample time. Marami akong iisipin tonight. Katulad doon, halimbawa, di ba, naghahanap buhay kayo pareho. Pareho kayong busy. Pero mano ba naman, hello, mami, ano gagawin mo mamaya? How do you call your boyfriend before? Yung mga little things. Yung endearment mo. Babe. Babe, babe, ano bang gagawin mo mamaya? I'll treat kita, dinner ako taya. Really? Okay, sa yung parang... Ikaw yung toss gas? Di ba siya ka? Uy, baligtad yung asawa ko, ititreat ako. Bilang babae, may times na kapag tayo nga pala yung nag-offer na magbayad. Balbon na balbon ng dibdib ko nun. Macho-macho. Totoo pala talaga. It gives you certain level of ano natin, guys. Hindi puro paganda lang ng pasexy ng pasexy. Manglibre din kayo sometimes. Kung nangyayari siya, na paminsan-minsan, Papa, you want coffee? Alam mo, favorite niya coffee. Pinadala mo ng kape. Ay, ako, Diyos ko, maniwala ka. Para ka may cotton bud sa tinga, nakikilit. I swear. And it works, ha? It works. And those small things matter. Nag-appreciate you. The small things are the big things. Then, pag nag-away kayo, minsan, mapapaisip mo, pag ginaway ko ito, mami, hindi na ako tatawagan ito, hindi naman ako te-text, maiinis na ako. Wala na akong kape. Wala akong kape. Yung mga gano'n. Correct. So, yun yung mga, I think, yes, kumbaga kung banko siya, no, Yorms, magde-deposit ka bago ka mag-withdraw. So, it works both ways. Yan lang yung tingin ko, Through the years, sa pagbata kasi, maraming pride. Fried chicken, lahat. Both sides, both sides. May fried chicken ng lalaki, may fried chicken ng babae. But there's this level of maturity na to give in. Middle ground. Magmi-meet kayo sa gitna. Sa bagay. Ano bang type ang Pilipino? Parang macho-macho? No. Or pabebe? Tingin ko culturally tayo, I don't know, I may be wrong. But there was a time in our life, parang second lagi ang babae. Sa akin lahat equal. Yung tao. A woman can make a living. She has her own time. She has also something for herself. Yung pampersonal niya. The more you give that to her, the more siya nag-grow. Yes. Diba? Parang plants. Plantita. Diba? Pag winoter mo yung plants, makikita mo yung treatment ng lalaki sa babae based sa itsura, galaw, and behavior ng babae. Kasi pag nag-grow ang babae o partner mo o lalaki, kapag blooming or diba? Lagi yung mata. Maaliwalas. Mas panatag ang pagsasama. Ang ganda ng natutunan ko sa lahat ng mga katulad kong hindi pa married. Ayan na. Yes, actually. Okay, nako. Ang ganda. Naging usapang marriage. Oo, marami ako natututunan. Adulting. Pero at least ito na narinig. No? Hopefully, matupad ni Casey ang pangarap niya in the next 10 years or a decade from now. She'll have a family of her own, which I think everyone deserves. Ito na, ang next portion natin, maglalaro naman tayo. Madali lang tong laro na to. Okay. Meron tayong mga pictures na pwede ka magbigay ng tanong or message sa makikita mo. Are you ready? Don't worry. Good vibes lang. Sa Discovery Night. Dapat ready for anything. Ito ang tawag dito. Kodak Dakan. So mga pictures, makikita mo. Then you say something. For example, ready ka na? Okay, game na. Okay, don't worry. Gina ako. Hindi ka malalagay sa alanganin dito. Alagang parlor ka rito sa Discovery Night. First picture. Yan. Leading man. Ano yan? For nung bata ako, mama ko, pinanood sa akin yung Hook. Alam mo yung kay Steven Spielberg na movie? Kasi, sabi ng mama ko, anak, there's a Filipino sa Hollywood, manood ka. So, hindi ko alam one day makaka-work ko siya.
Ang galing naman. So gusto rin pala ng mami mo na yung gusto mo na magano ka sa Hollywood. Mahilig kasi ako sa mga 90s rom-com. Mama ko mahilig manood ng movie talaga. So, pinapakita niya sa akin, anak, tingnan mo tong eksena na to. Ang galing, tingnan mo. So parang without knowing it, nag-acting school na ako with my mom. Dahil marami siyang, kaya siya yung hindi ko pa kilala si Dante in real life. Napapanood ko na siya. First Filipino in Hollywood na talagang nag-inspire din sa'yo. Yes. Next? Paulo Montalban. Yeah, so Prince Charming sa Cinderella ni Whitney Houston and Brandy. Maginoo, sobrang marespeto sa crew, sobrang marespeto sa lahat. That's nice. Ano siya? Sabi sa'yo, chill lang dito. Ito, next. Yeah. Lovey po. Yeah. Ninong ko si Ninong FPJ. Ninong ko rin. Oh my God. Ay, Ninong sa binyag ka. Ako Ninong ko sa kasal. Nagulat ako, baka maging kasidat ko bigla sa Ninong ko sa kasal. Ninong ko. Yorms. Si Ninong FPJ. Oh my God. Si Ninong FPJ ang nagturo sa akin mag-tong eats. Tong eats, Sabi niya sa mama ko, nasa shooting sila, sabi, Flatfoot tawagan nila I don't know Flatfoot, tinuruan ko yung anak mong mag-tong eats, naglalaro kami. Pinapanalo ko siya. Tapos, tinigilan ko na. Bakit? Anong ginawa? Anong nangyari? Nananalo na Ayoko na. Baka ma-addict. Naging close kayo recently or in pandemic. Nagzo-zoom kami, nagfa-FaceTime kami. Okay. We have common friends. We have the same style, si Adri. Meron akong connection kay Lovey. I feel so bad hindi ako nakapunta sa wedding niya kasi I had work. Pero I love her so much because si Lovey yung isa sa mga, kahit na sikat yung tatay niya or yung family niya, hard worker. Yeah. Ayun. Tsaka, congratulations. She's happily married. Sakto. Kaya Pwede kang nga. hingin ng tips sa kanya. Kaya nga. Okay. Next picture. Yeah, ayun, no? Yes. Tuturuan kita ng Gabi Concepcion dance. Anong dance? Ay, oh my God. May matching ganun. Alam mo ba? Wala lang. Hindi siya umaalis sa pwesto niya. Promise. Saan? Sa show? Hindi, mga sayo niya. Ang tawag nga, Gabi Concepcion dance. Oh my God, nakakahiya. May ganun pa pag-picture. Gabi Concepcion picture. Tapos hindi yung alis kaya tawag namin noong 90s. Do the Gabi Concepcion dance. May ganun siya pag-picture. Gabi Concepcion pose. Idol lang lahat yan. So, what can you say about that? May kambal. Ayun! Akala ng mga taga-Amerika, pagkausap ko siya sa FaceTime. Brother. Boyfriend. Wow! Ang pangit. Gabo, What? Boyfriend is my father. Kasi, vampira. Hindi tumatanda. Hindi tumatanda no? In fairness to you. Guwapo, no? Nakatrabaho ko yan when I was starting in a TV show. Wow. Daddy mo. Bait. Nababaitan ako sa tatay ko. Mga bago pa lang kami nun. I think that's in TV5, in Novaliches studio. Daddy mo darating on time. Tapos kami, feel na, mga bago kami. We don't feel differently. Yes. Kasi, dito kayo, kain tayo rito. Pag nasa Lobo, Batangas kami, di ba meron siya, doon siya nakatira, Yorms. Ganun. Talagang kahit sino, kaya niyang kausapin. Tsaka ma-feel mo yung sincerity niya na kahit na sinong kausap niya. Masarap ka trabaho. Send my regards. Thank you. Okay, next picture. Ayan na. Ganda. Ayan na. Diba? Blooming. May asim pa talaga si Ate Shawi, no? Super blooming. Alam mo, pinakagandang-ganda ako sa nanay ko on stage, sa concert scene. Favorite ko ang version ng mami ko na concert performer. Singer. Parang nagiging fan ako, ganun. I love seeing her na nandyan yung spotlight. Hawak niya yung mic. Naka-tour ko na si Mama. Ginest ako ni Mama sa tour. Wala akong masabi sa professionalism niya. Kahit ano pang gulo yung nangyari sa shoot, or I mean sa production, pag tungtong niya ng stage may mic, parang walang nangyari. Favorite kong marinig yung boses ng mama ko.
At favorite din siya ng misis ko. Kaya nga. Thank you po. Daini, oh. Thank you sa lahat ng Oh, Sharonian and Gabinian ba? Ano ba tawag sa mga fans ni Papa, guys? Gabinian? Oh, kasi yung mga tita ni Daini. Gabinatics? Gabinatics. To my mom, I'm so excited for your concert. Actually, Magkano siya ulit? Pagtutour? No, Dear Heart. Sharon Gabi. Wow. Oh my God, my favorite love team. Talaga? Oh, My Dear favorite Heart. love team. Oh. I'm excited. Itong susunod na to, itong sunod na game, ang tawag dito ay Maritis. May ibubulong kami sa'yo. Okay. Without audio to sa public, no? Yung tanong namin. Then you answer it with audio. So, ibig sabihin, hindi alam ng audience kung ano ang binulong namin, ng tinanong namin. Okay. O, isa lang ang tanong. Ha? Okay, teka lang. Dalawa lang ang option. Sarap pumatol, pero mas maganda dumedma. O, tama yan. Oy, gusto ko yung sagot niya. Deadma. Yeah, may mga things na hindi worth it. Galing. Totoo yun. Oo, totoo yun. So, good luck. You have anything to plug o yung movie? And then, huwag kayong mag-expect ng typical na kilig na Pilipinong timpla. Hindi, talaga siya, American talaga siya. Huwag kayong mag-expect ng Tagalog dyan. Meron, as Filipino-American kami, kwento ng Pilipino na nasa Amerika, na lumaking Amerika, pero may pusong Pinoy pa din. And isa siyang topic na hindi pa siya, parang inaano pa nila. Na-discuss. Dinidiscuss pa siya dito sa legislation, yung divorce, pero hindi pa talaga siya dito. So yun yung topic na meron doon kasi sa Amerika may ganon. Pero comedy siya, na may konting drama, na flavor ng indie, na flavor Amerikano, may pusong Pinoy. So I hope you guys enjoy it and enjoy nyo yung soundtrack. Maganda yung soundtrack. And of course, the Sharon and Gabi... Dear Heart concert. Yeah. Opo. Hindi na po ako makatulog. 5:30 a.m. po ako natulog kanina kasi papalapit na po yung October 27. Okay. And I hope na yung vlog ko, everything na ginagawa ko, na makakapagpasaya po sa inyo. Thank you po sa pagmamahal. Thank you sa'yo, Casey, for your time. And the only thing na maisukli ko sa'yo is we'll pray for you. And I hope that God will continue to guide and give you wisdom and growth and bless you. Thank you. I will receive that. Dahil ikaw ay anak ng megastar at royalty. Meron ka, sabi ko sa'yo, mataba utak ng mga writer dito. Meron kang, ano ang tawag dito? Wow! Tiara. Hindi ako tumangkad para maging beauty queen. At saka meron kang scepter. Yeah. Okay. Regalo namin sa'yo. For love, chok! And of course, happiness. I hope you like these flowers. Oh my God. Ay, pero paano ba to? Uy, Ayan na. sinunod ka talaga. Ay, oh yan. Oh my God, guys. With the flowers. Sana ma-blessing ako ng katangkaran. Matagal ka naman eh. Katangkaran. Thank you. Thank you. Palakpakan naman natin si Casey. Mga Reba, I hope marami tayong natutunan sa buhay ni Casey at sa kanyang mga karanasan at sa mga nagbabalak din. No? Magbaka sakali sa abroad. I think yung mga tips ni Casey ay makapulutan natin ng aral at gabay. Sabis ko, shout out. I love you too. Subscribe, I love you.